Unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. Bakit ko po sa kinuna ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Sinong mga involved doon? Merong artista, may politician. Ngayon po, tinanong ko po siya. Sino ito? 5 litrato po yun. Sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Bakit lumabas ito? Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor? Papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act? Itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. O pwede naman po siyang mag-utos, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Ito po, nagtataka lang po ako, no? Sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Hindi, nananahimik po ako Ang ano ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PIDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PIDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PIDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PIDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magbula
yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmumula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Yun po yung ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, Sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag nyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, nung kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po, nung kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So, sino yun? May kasama mo? Makikita po yun doon sa Kaya nga ang ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng M4, Isa ang involved, isang regional director. Meron ako na imbestigahan dyan, isang director din ng legal logistics management service. Nakasuhan din po yun, natanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na imbestigahan ko rin po yun. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestigahan ko, pati ho yung mga drug company na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po hindi po yun na usual yung kumbaga sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko mo tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yun na nagkakalat niya sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents. Yes, Your Honor. So ngayon, na nandyan ngayon, so deny mo yan na hindi yan dokumento ng PDEA? Yes, Your Honor. Your Honor, Yes. ganito sir, Your Honor, ako naiintindihan ko si General Lasso Kasi yung mga nai-involve dun sa dokumentong yun, yun yung appointing authority na nagtiwala sa kanya para dyan sa kanyang hinahawakang posisyon sa PIDEA. Sa akin wala pong unang-una, kamatayan po ang matatamo ko rito. Wala akong mapapala. Ang concern ko lang po dito bilang dating alagad ng batas, lumabas na sa publiko ito. Sampal po ito sa mga tulad nating alagad ng batas. Ano ang gagawin natin? Magtatanga-tangahan na lang po ba tayo, Your Honor? Dito sa mga information na nalathala doon sa publiko. Magwawalang bahala po ba tayo? Ang tanong ko papaano yung mandatong pinagkaloob ng Comprehensive Dangerous Drugs Act, lalo na dito sa butihing Director General ng PIDEA, ano ang gagawin natin? Kagaya niyan, may nilabas na naman si Maharlika. Yung sinasabing 2 minutes lang yung kinandak na drug test result. Wala ho bang authority ang PIDEA na mag-issue ng subpoena duces tecum ad testificandum against dun sa doktor at dun sa medical technologies, ganun din dun sa drug testing facility. Sana pinagpapaliwanag, hindi dapat
siguro, it's unfair din to accuse General Lasso dahil he was not the director at that time. Sino bang director nung time na yon? No, sir, Your Honor, hindi po natin, lilinawin ko, hindi ko ina-accuse si General Lasso. Ang inaano ko lang po is yung mandato. Po pwede naman po siyang mag-utos, mag-conduct ng confidential investigation, magpatawag ng investigation sa PIDEA, katulad ng ginagawa sa mga ordinaryong tao. Kung meron tayong mga suspected na drug offenders, hindi ba nagkakandak tayo ng confidential investigation o investigation? Hindi po ba? Bakit hindi natin ipatupad ng tama, ng equal itong batas? Kaya nga kaya po ako talaga nagsikap ako na makarating dito at sumulat sa inyo upang magkaroon tayo ng sapat na batas. Kasi kung titignan ninyo, itong problema natin na minumulto ang ating Pangulo, hindi po sana darating dito sa sitwasyon na makakaladkad ang pangalan ng Pangulong Marcos kung ginagawa lamang ng PIDEA yung kanyang mandato. Kung ito nagpatawag kagad ng investigasyon, halika, ano yung sinasabi mo? Halika, dito tayo, umupo tayo, titipahin ko yan. Ano yung sinasabi mo? Ilabas mo yung ebidensya mo. Sana ganun Okay.